Itinanggi ng isang diplomat ng Panama ang reklamong panggagahasan inihain ng isang Pinay dahil naman sa kanyang estado. Kasalukuyan siyang nasa de aircon na kwarto sa CIDG sa halip na makulong kasama ang iba pang preso. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa dokumentong ito na ipinadala ng Office of Protocol ang Department of Foreign Affairs sa Women and Children Protection Division ng CIDG, pinatunayang diplomatic passport nga ang hawak ng suspect sa panggagahasan na si Eric Sheikes. Isa raw itong technical officer ng Panama Maritime Authority sa ilalim ng Embahada ng Panama. Pero ayon sa CIDG, sinabi raw sa kanya ng DFA na hindi saklaw ng diplomatic immunity si Sheikes. Taliwas sa sinabi sa kanila kahapon ng mismong ambassador ng Panama dito sa Pilipinas. Holder po siya ng diplomatic passport, ay wala naman pong sinasabi doon na meron siyang diplomatic immunity. Bagamat meron po siyang mga pribilehyo. Isa na nga rito ang pananatili ni Sheikes sa CIDG sa halip na makulong at isama sa ibang suspect. Dito sa kwartong ito sa Women and Children Protection Division ng CIDG, kadalasang ini-interview ang mga bata o di kay mga kababaihang inaabuso. Sa kwartong ito, merong telebisyon at air condition. Pero ayon na rin daw sa kahilingan ng DFA, dito na muna pansamantalang mananatili si Mr. Sheikes. Mahirap sa amin. Una, nagdadagdag ako ng tao para sa kanyang seguridad. Meron kaming lugar dito na magagamit sana para sa ibang bagay pero siya ay nandito. Ayon sa biktimang si Pamela, hindi niya tunay na pangalan. Kahit paano naibsan ang kanyang nararamdaman sa masaklap na sinapit matapos niyang sampahan ng reklamong rape sa Makati prosecutor kagabi. Yung medical legal result natin ay mayroong parang may contusion at saka of course penetration. Kahit na hindi lumaban, kahit na sabihin pa na bumigay na lang ng kusa dahil sa may takot, hindi kailangan ng ng pansaksak. Sa kondisyong hindi namin ipapakita ang kanyang mukha, nagpaunlak si Sheikes ng panayam sa akin. Itinanggi niya ang alegasyon ni Pamela. Hindi raw totoong ginahasa niya ang 19 anyos na dalaga. Maglalabas daw siya ng mga ebidensya sa tamang panahon para patunayan ang kanyang sinasabi. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Hataw na naman ang half-Pinay na si Jessica Sanchez sa latest performance niya sa American Idol. Sabi nga ng isa sa judges na si Jennifer Lopez, ang rendition ni Jessica ng Dance with My Father ang pinakamaganda ng version na kanyang narinig. Makichika kay Nelson Canlas. 2 weeks ago, muntik nang ma-eliminate sa American Idol pero sinave ng judges si Jessica Sanchez. Sa latest performance si Jessica ng Bohemian Rhapsody, average ang reaction ng American Idol judges. Kahit may magagandang puna, tila di masyadong napahanga ang mga hurado dahil hindi raw rock ang forte ng top 6 finalist. For the Queen song, I felt, iffy about it because it was Bohemian Rhapsody, the biggest song, and it was Queen. I mean, I was definitely scared, and I know that, rock isn't my genre, but definitely if I'm here next week, I'll try to make the song more mine. Pero bumawi naman si Jessica nang kantahin niya ang Dance with My Father. Sabi ng judge na si Steven Tyler, maikukumpara raw ang boses niya sa yumaong diva na si Whitney Houston. Ito naman daw ang pinakamagandang rendition na narinig ni Jennifer Lopez. Pareho pang nag-trending ang Bohemian Rhapsody at Dance with My Father sa Twitter Philippines. At dahil di na pwedeng gamitin ang save sakaling ma-eliminate sa competition, hiling ni Jessica sa kanyang fans na iboto siya. Umaasa rin daw siya makakapasok sa top 5 sa AI bukas. Been working hard ever since the beginning of the show, but it definitely pushes me even more because I used up the save just like Philip said. There is no save anymore and I don't want to get cut. Mapapanood ang American Idol Season 11 sa ETC. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. At alamin mamaya sa Chika Minute, Pinoy fans, paano nga ba makakaboto kay Jessica Sanchez sa American Idol? Napanood niyo po ang kwento ni Emma, isang ginang na pinamahayan ng mga bulati ang tiyan. Sinamahan po ng GMA Kapuso Foundation sina Emma sa pagpapasuri niya rito sa Maynila. May lunas pa nga ba ang karamdaman ni Emma? 4 na taon na rin ang lumipas na huling makapunta ng Maynila si Emma. Pero sa pagkakataong ito,
Binabalot siya na magkahalong kaba at saya. Excited na kinakabahan. Siyempre, excited kasi mapapagamot na ako. Kinakabahan ako. Siyempre, hindi ko pa po alam kung ano ang resulta ko. Halos 8 oras ang biyahe mula Mansalay, Oriental Mindoro papuntang Maynila. Isang biyaheng naging pahirap at pabigat din para kay Emma. Pag ang sasakyan, nagagalaw, masakit siya. Sakit talaga siya, parang tinutusok. Pagdating namin sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, agad na sinuri ang kalagayan ni Emma. At dito nakumpirma, schistosomiasis ang tawag sa kondisyon na nagpapahirap sa kanya. Schistosomiasis is a parasitic disease that affects the liver and other organs, which I will explain later on. It is endemic in Oriental Mindoro. Actually, it's endemic also in Samar, in Leyte, and the whole island of Mindanao except Misamis Oriental, and also in Sorsogon. Ngunit hindi natatapos sa simpleng gamutan ang pagdadaanan ni Emma. Nakukuha yan sa mga tubig, particularly sa farm, sa rice fields, sa mga ilog na maliliit, at saka sa swampy areas. Nagkakaroon ng infection kasi doon dumidikit sa skin yung parasite. We treat the patient, we treat the humans, we kill the snails, we treat the carabaos and cattle, and after treating carabaos and cattle, we vaccinate. Pero hindi ang schistosomiasis ang dahilan ng pamamanas ng mga binti ni Emma, kundi isa namang sakit sa puso na kung tawagin ay rheumatic heart disease. Unless operation is done, hindi magabibigyan ng solusyon yan. Malaking halaga ang kailangan para tuluyang mapagaling si Emma. Kaya sa mga may magandang loob, humihingi siya ng tulong para patuloy niyang magampanan ang tungkulin sa kanyang pamilya. Sana po matulungan niyo ako ng pagpapagamot dahil lang po talaga walang-wala kami. Kailangan ko po ng tulong niyo. Nakikipagtulungan na po ang RITM sa lokal na pamahalaan ng Mansalay, Oriental Mindoro para maagapan ang pagkalat ng sakit na schistosomiasis doon. Nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation kay Dr. Remigio Olveda at sa RITM na sumuri kay Emma. At sa mga nais pong tumulong kay Emma, maaari kayong magsadya sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation, maaari ring magdeposito sa mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier o kaya'y mag-log on po sa www.kapusofoundation.com. Susunod, pagsalakay sa mga taniman ng marijuana sa mga gilid ng bangin sa Benguet. Huli sa kamera ng investigador. At ang dugong Pilipinang finalist sa American Idol na si Jessica Sanchez, pwede raw iboto ng mga Pilipino sa pamamagitan ng internet. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.